Bad news ito sa PBBM admin. Meron na namang investor na nadismaya dahil sa korupsyon. At hindi lang yan. May congressman na gusto nang ipa-impeach si PBBM. Nako, eto, sa balita. Binanata ng US State Department ang Pilipinas sa korupsyon at mahal ng gasto sa kuryente na nakadidismaya sa mga investor. Kahit may create more law na ipinasa bilang batas para makaakit ng investors, puna ng State Department, mabagal at malabo pa rin ang takbo at napakabusisi pa rin ng pagpaparehistro at pagkuha ng permit sa bansa na nakairita sa pamahalaan. At ito pa, Dunyor, bad news na naman to. May congressman na gustong ipa-impeach ka. Ito, sikat na congressman ngayon. Ang sabi dito sa balita ngayon, we will impeach President Marcos. Yan ang isinigaw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Marcos Jr. hinggil sa umano'y kawalan ng aksyon sa isyu ng bilyon-bilyong pondo ng flood control projects na sangkot sa kontrobersiya. Ayon kay Barsaga, handa siyang itulak ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa umano'y kakulangan nitong magdala ng hustisya para sa taong bayan. Dagdag pa ni Barsaga, hindi na dapat palampasin ang kapabayaan ng administrasyon sa gitna ng lumalalang anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Giit niya, kailangan papanagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa kung patuloy na mabibigo itong ipagtanggol ang interes ng publiko. Pabor ba kayo dito sa sinasabi po ng congressman na to na impeach Pangulong Bongbong Marcos na? Yung mga investor mukhang nag-aalangan na. Grabe yung corruption talaga ngayon. Kasi itong usapin po ng corruption lalo sa flood control projects, binalita na rin po ito kahit sa ibang bansa. Maglakas loob kaya silang mag-invest sa Pilipinas? Nako po, mangungutang na naman ang Pilipinas niyan. O ayon dito kay Alain Colantes, wala tayong asenso, wala investor. Pumunta dito Pinas kasi sabi nila puro magnanakaw taga Pinas. Paano na lang kami nag-work abroad? Dinadaw na tayo sa kanila, kakahiya. Yung mga OFW po natin, maliitin po yan sa ibang bansa. Isipin nila ang mga Pinoy ay mga magnanakaw, hindi naman lahat. Kilala na sino yung mga buhaya. Yun nga lang, mukhang hirap na hirap itong si Dunyor na tanggalin ang mga yan. Sabi ni Cruz Jud Mendoza, nakakahiya na maging Pilipino. Ultimo ibang bansa, pansin nila ang korupsyon na nangyari sa atin tapos sasabihin lang ng Malacanang na maganda ang ekonomiya at pagpapatakbo ni BBM. Mabuti pang bilhin na lang tayo ng Amerika at sila na ang magpatakbo ng sariling bansa natin. Ay wag naman. O sabi ni Ryan Harencio o Claire Castro, pasok. O si Claire Castro, alam nyo naman yung mga kwento nito. Hindi mo alam kung maniniwala ka sa pinagyayaw-yaw niya o saan galing yung pinagsasabi niya. Yung binalita na kung anong nangyayari sa bansa pero iba yung paniniwala niya. Malamang